Okay, go. Malapit na ang aking pagdating. Pagsumikapan ninyong mabuti ang inyong pananampalataya. At lagi kayong susunod sa aking salita. Huwag maglumihanan ng inyong puso. Ang lahat ay walang kabuluhan. Sapat ang aking grasya. Good morning mga kapatid. Hindi lang sinabing malapit eh. Malapit na. At yan ay isang katotohanan. Kasi pag tinignan mo yung mga signs sa paligid natin, yung mga nagaganap sa paligid natin, makikita mo na nasa doorstep na talaga. Bababa na ang Panginoong Hesus, kukunin na tayo naghihintay na nagpapagal, nagsusumikap sa pananampalataya. At dadatnan tayo ng Panginoong Hesus na gumagawa ng kalooban niya, kaya patuloy na pagsunod sa kanyang salita. Kung nakakapanood kayo sa internet ng mga news, international news, makikita nyo na talagang any moment rapture na. Alam nyo ba yung Ark of Triumph? Yung ginawa yun sa New York at sa London, yung Ark of Palmyra. Alam nyo ba na Baal worship yun? Yung arko na sinira ng ISIS? Baal worship yun, itinayo sa New York yun, itinayo sa London. Magkaisa ng isip si Obama at saka si Tony Blair. At alam niyo ba na nag-meeting yung tatlo? Si Tony Blair, si Obama at si Pope Francis, at ilalabas na nila yung tinatawag na interfaith Chrislam. Magjo-join na ang mga Christian at ang mga Muslim. At naghahanda na sila ng funding para sa gagawing temple, the third temple of Solomon. Wailing Wall yun, tsaka Dome of the Rock eh. Nagkakaisa na sila, ano ibig sabihin nun? At ang isa pang senyales sa ito, tumatawa lang si Putin sa lahat na nakapaligid sa kanya. Kasi sila pa lang ang meron tinatawag na EMP, Electromagnetic Pulse. Napakatindi nito, wala pa na-invento ang US na pangontra dito, kahit anong bansa. Si Putin pa lang, ang Russia pa lang ang meron nito. Kasi ibang klase, tama nun eh. Kasi pag nagpabagsak na tinatawag na short or large EMP, pag bumagsak doon, lahat ng maaabot na pulse nun, automatic darkness, automatic, lumpo ka agad, paralyze lahat. Lahat ng merong electronic circuit, paralyze agad. Kaya kahit meron kang Star Wars, yung pangkontra sa mga nuclear bomb, hindi gagana yung computer mo eh, lahat eh. Lahat ng circuit, hindi gagana pag sumabog yung EMP. Kaya hindi mo, mapapansin mo dito, pag ini-interview si Putin, tatawa-tawa lang siya lagi. Pinagtatawanan ni Putin, kasi North of, Kings of the North yan. Kahit sa Bible, yan ang malalabi. Yan ang lulusob sa sa Euphrates River, lulusubin ng Jerusalem, ng King of the North and the Yellow Race, mga Chinese. Sa huling panahon, yan talaga malalapit. Yan ang susugpo sa Israel eh. So, kung titignan niyo yung nagaganap sa paligid natin, yung mga news, any moment is a rapture moment. Babasahin ko sa inyo na hindi natin alam ang oras ng pagbaba ng Panginoong Hesus. Kaya tinuturuan tayo na maghintay tayo na may pagtitiis, may pananampalataya, pagtitiyaga at pagsusumikap. Sinasabi ng Matthew 24, 42 to 45 ang ganito. Dadapot ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pabayaang tibagin ang kanyang bahay. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Pag sinabing magpuyat kayo, lagi kang gising, vigilant, lagi kang ready. Paano ka nagiging ready? Lagi kang sumusunod sa kalooban ng Diyos, any moment. Yun ang sabi. Kaya't kayo'y magsipaghanda naman. So pinaghahanda tayo sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo nalalaman. Sino ba nakakaalam? Ang Panginoong Hesus nga hindi alam kung kailan siya bababa, tayo pa. Ang sa atin, yung paghahanda. Bakit pa tayo binubuhay ng Diyos ngayon? Kasi na-realize ko yan sa tatay ko. Kasi yung tatay ko na-stroke yun Talagang stroke talaga, balabag talaga, bedridden. Umabot pa siya ng 6 months. Namatay siya noong Huwebes, nakaburol siya ngayon sa Evergreen.
Inihanda siya for that 6 months. Sabi, ang huling-huling message ko sa kanya, Tatay, wala kayong ibang gagawin kundi kausapin lang ang Diyos. Hanggang makipag-usap lang kayo sa Diyos at hindi kayo humingi kayo ng awang iligtas kayo ang kaluluwa nyo. Tapos nagkwento si KG sa akin, si KG kasi mabait yung batang yun, nag-aalaga talaga eh. Ikinuwento ni KG sa akin, sabi daw ni Papa sa kanya, may demonyo. Tinatawag ako. Sabi ni KG, ano sabi nyo? Oh, sabi niya sa demonyo, lumayas siya sa pangalan ng Panginoon Diyos. Di ako susunod sa'yo, kay Jesus Christ ako. Ay ko, kita mo nga yan. Meron ding isa niya, si Manolo Pabis naman, doon. Naging member din na iglesia yun, nabaptize siya yung Holy Spirit yun, ako pa nagpatong ng kamay. Kinuwento nung asawa nun, bago mamatay daw yun, nagpapalayas ng demonyo, ang dami daw demonyo, lumakat siya palibot sa kanya. Talagang demonyo nananakot sa oras na mamamatay ka na eh. Eh tayo, mamamatay na ba tayo? Mas maganda, isipin mo nga lagi, parang mamamatay ka ngayon eh. Kasi yung pag mamamatay ka ngayon, wala kang iisipin, kundi magsisi, maganda. Kasi bedridden yun eh. Natatandaan mo yung sabi ni Brother Manny sa akin. Talaga ang Panginoon, iba talaga. Ikaw, bakit ito? Eh gusto kong kausapin, bedridden pa ako eh. Kasi pag bedridden ka, wala kang gagawin, hindi kausapin ng Diyos eh. Ano gagawin mo? Nakahiga ka. Ligtas ka sa kasalanan doon. Eh yung mind mo naman, meron tayong gifts of power sa prayer. Talking to God. Ano iisipin mo doon? Ano gagawin mo? Nakahiga ka. Kaya yung paghahanda sa tatay ko, okay na okay. Nagpapahinga na yung espiritu at kaluluwa niya sa kamay ng Diyos. Hindi natin alam kung saan portion ng langit inilagay ang pero nagpapahinga, sabi ng Bible. At pagdating ng rapture, unang mabubuhay ang mga patay. Sabi ko, pag nakita ko ang tatay ko glorified, gising ako, ibig sabihin, rapture na yun, nila-rapture na rin ako. Kasi magmimit pa sa air eh. Hahablutin tayo, unang mabubuhay ang mga patay at mga buhay, hindi mamamatay. Dadalhin sa alapaap and we will meet Jesus Christ on the air. Tsaka lang tayo aakyat sa langit. Pagkatapos na kompleto na, para pabababay tayo, itatago tayo dun sa bahay natin sa langit. Pag nagtitribulasyon na dito. So anong ibig sabihin ng Panginoon? Tayo mga buhay, magsipaganda tayo. Huwag kayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Lagi tayong sumusunod. Yan ang paraan. Sino nga ba ang aliping tapat at matalino? Kasi kung ikaw talaga matalino ka, tsaka tapat ka sa Panginoong Jesus, kung ikaw matalino, alam mo may darating eh. Eh di abangan mo, di ba? Kaya nga ang question dito, ano ba motibo mo? Ba't ka ba nagkristyano? Ba't ka ba nabubuhay pa ngayon? Ano ba dahilan? At nananatili ka, at bakit nagkristyano ka? Ano ba dahilan? Kailangan masagot mo yan eh. Ano dahil? Ako sasagot sa tanong ko. Ang dahilan kaya ako'y nagtitiyagan, gusto ko maligtas. Ayoko sa impyerno. Eh, isipin mo, pupunta ka sa impyerno. Dito nga, 41 degrees, 40 lang eh. Naiinis na tayo eh. Eh doon, ang burner nun, brimstone, tsaka sulfur. The most acidic chemical in the world, sulfuric acid. Sulfur tsaka brimstone yung gatong dun eh. Hindi mauubos yun. Dagat-dagat ang apoy. Forever and ever, papayag ka ba? Mag-isip ka. Papayag ba ako ma-impyerno? Hindi. Gagawin ko lahat ng paraan para hindi ako ma-impyerno. At ang paraan nga, maging tapat at matalino. Na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Mapalad yung aliping kung dumating ang kanyang Panginoon, mararatnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. So, mapalad daw tayong mga anak ng Diyos kung gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Sabi siya dyan, paano namin magagawa ang gawa ng Panginoon? Panampalatayanan mo yung isinugo, ang Panginoong Jesus. Pag pinanampalatayanan mo si Kristo na isinugo ng Ama, ibig sabihin, susundin mo lahat ng utos ng isinugo. Papasakop ka dun sa isinugo. At ang ituutos ng isinugo, yung kaisipan ng nagsugo. Sabi ni Kristo sa John 12, ang sinasalita ko, hindi ko salita, kundi ang Ama. Kung ano pinasasabi niya sa akin, yun ang sinasabi ko.
ang sinasalita ko ay galing sa aking Ama. At sabi ng Espiritu Santo, ang sinasabi ko sa inyo, yung narinig ko lang. Yung sinabi ng Ama kay Kristo, yun ang narinig ng Holy Spirit, yun ang tinuturo sa atin. So ang itinuturo ng Ama, ni Kristo at Espiritu Santo, Word of God. Ang Word of God ay Diyos. The Word of God is God. Kaya kapag sinusunod natin ang Word of God, sinusunod natin ang Diyos. So dadatnang ka ng Diyos na gumagawa. So hindi ka parurusahan, sumasagana ka sa gawang mabuti. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Alam nyo, ang lahat ng bagay walang kabuluhan eh. Walang kabuluhan eh. Ang may kabuluhan lang ay yung pagpapagal natin sa pananampalataya. At tayo nga, pag nasunod pa nga natin yun eh, sasabihin pa natin sa ating sarili ang ganito eh. Ay, Lucas 18:10. 17:10 pala. Ito sasabihin natin. Kasi ang praktikal na paghihintay sa Panginoong Yesus, para ma-rapture ka, susunod ka sa lahat ng salita ng Diyos. Magsasakripisyo ka. Lahat ng sitwasyon, Word of God, i-apply mo. Kasi kaya mo na eh. May Holy Spirit ka, tsaka malaya ka na sa kasalanan. Kaya mo na. Ngayon, di nasunod mo na lahat ng Word of God. Ang papupurihan mo, ang sarili mo na, Lord, salamat ha, pinalakas mo ko, nagawa ko. Huwag mo ikukwento na sa iba. Sabi, yung ginawa ng kanang kamay, huwag nang gagawin ng kaliwang, huwag nang sabihin sa kaliwang kamay. Sabi din sa Proverbs, hayaan mo ang bibig ng iba ang magsabi sa iyo ng papuri, huwag ang sarili mong bibig. So yun ang pero sa Galatians sabi, pag na-realize mo ginawa mo, papurihan mo ang sarili mo, huwag ang iba. Huwag mo i-compare ang sarili mo sa yung sarili mo. Lord, salamat, nagawa ko yun ha. Napakabuti mo sa akin, nagagawa ko yung Word of God, hallelujah. Magpuri ka sa sarili mo na nagawa mo. Gayon din naman, tapos sasabihin mo to sa sarili mo, gayon din naman kayo, pagka nagawa na ninyo, ang lahat ng bagay na sa inyo inuutos inyo sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami. Ginagawa namin ang katungkulan namin gawin. So wala tayong kabuluhan eh. Sinasabi sa 1 Corinthians 3, yung nagtanim, 1 Corinthians 3:6 to 9. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Siya ang nagbibigay ng pagpapalago. Kasi mga manggagawa tayo, ang kalooban ng isa, magtanim eh. Yung isa naman, magdilig. So, pareho walang kabuluhan yun dahil ang Diyos ang gumagawa nun eh. Ngayon, ang Diyos ang nagpapalago. Kasi miski diligan ka ng diligan, at hindi ka naman palalaguin, bansot ka pa rin, hindi ka mag-i-improve. Kaya nasa Diyos ang kredito ng lahat ng bagay. Ano pat walang ano man ang nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. So walang kabuluhan tayo eh. Kaya nga sabihin mo sa sarili mo, kami po yung mga alipin mong walang kabuluhan. Yun eh, nagawa mo na. Nagawa mo na yung will of God, sasabihin mo pa sa sarili mo, walang kabuluhan. Napakababa. Kasi sabi ng Diyos eh, magpakumbaba kayo sa kapangyarihan na Diyos at sa kapanahon na itataas tayo. Kasi kung magpapalalo ka, naku eh, galit ang Diyos sa palalo. Kaya may sinabi siya dito sa Proverbs 27:2 eh, purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig. Ng iba at huwag ng iyong sariling labi. Ang gagawin mo lang, kapag sariling bibig mo at labi, papurihan na sarili mo, sabi sa Galatians. Pero hamong yung iba ang magsabi sa iyo. Pero kapag nagawa mo na, sabi sa Galatians 6, sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan, kanyang dinadaya ang kanyang sarili. Ngunit siya sa atin, ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Ano ba ginawa mo? Word of God ba o gusto mo? Word of God. O di nagawa mo yung Word of God. At kung magkagayon, magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. At huwag mo i-compare ang sarili mo sa iba. Kung paano ang mata natin ay magkakaiba, kung paano ang tab mark natin lahat magkakaiba, naglagay ang tanda ng Diyos sa kamay para ma-i-classify niya iba-iba.
So, ibig sabihin, lahat ng creation of God na tao, walang identical na, kahit pa sila identical twins. Magkamukha, pero ang matatambag nila magkaiba. Kaya yan ngayon ang ginagamit yung tinatawag na biometrics. Sa US, sa 2017, January, i-implement na ng London at US ang pagtatatak ng RFID. Ngayon, yung iba gumagaya na, lugar ng Mexico, yung mga prisoner nila doon, may mga RFID na. Ligtas nga naman sa mga kriminal Dito sa Sweden, meron ding isa, yung ang pangalan ng opisina, Epicenter. Meron siyang 700 na staff doon. Isang cyber building yun, meron silang RFID na sa kamay. Hindi makakapasok doon ng hindi empleyado. Kasi ang nagbubukas ng pinto, yung kamay mo Ang magbubukas ng kotse, kamay mo. Ang magbubukas ng CR, kamay mo. Pag iinom ka ng tubig, ang magbubukas, kamay mo. Pero wala pa yung doon, Ibig sabihin, accepted na. Tuwan-tuwa pa nga sila, sabi nila, very practical talaga itong RFID sa katawan. Pag na-aksidente ka, hindi na kailangan lungkatin ng mo. Hindi ka tulad nung may pitaka ka, lahat ng card nandun, credit card, debit card, TIN ID, driver's license. Ito sa RFID, kompleto na yun Lahat ng number mo nandun Pag gusto mong kumain sa restaurant o sa canteen, isuswipe mo lang yung kamay mo. Lalabas dun yung kung magkano, i-deduct sa sweldo mo. Cashless society. That is the cashless society. That is the new world order. The new currency. Wala nang pera. Cashless society. At wala nga kriminal Ano i-snatchin mo sa tao? Ano nanakawin mo? Yung RFID niya. 12 number Combination of 12 numbers. Ang number ng ng 666 na RFID. So doon naman sa lugar ng Texas naman, sa high school, doon yung John Jay High School, ang in-implement naman nila, ID cards. Namomonitor nila lahat ng estudyante, may umaalma, yung Hernandez family, taga Mexico. Sabi nila, ang nilalagyan lang namin ng ganyan, yung mga pusa namin Pati anak namin, ginawang pusa Kasi hawak ka na Kaya yung ibang estudyante, para hindi sila ma-trace, iniiwan na lang nila doon sa mga nila, sa lugar-lugar. Kaso darating yung panahon, may na-invento na sila doon sa silicon. Yung electronic circuit, yung event, pwede mo lakusin, tumatakbo pa rin ang circuit. Parang balat ng tao. Yun ngayon yung tinatawag nilang tattoo, electronic tattoo. Ginagamit din nila ngayon yun. Pero yung pag-i-implement na ng Mark of the 666, uumpisahan na yan sa 2017. I-implement. Kasi last term na ni Obama, pagpasok ng 2017, iba na ang presidente. Sinasabi nila mukhang hindi matutuloy ang eleksyon Malakas si Trump daw si Donald Trump. Sinasabi nila na baka hindi matuloy. Bahala sila sa buhay nila. Bahala tayo sa buhay natin dito. Ang sinasabi lang ng Diyos sa atin, kita na natin lahat kayo ba'y tumataya sa sakla? Alam nyo ba, yung barahan ng sakla, may mga sinyalis ang umpisa noon. Pag ang guhit, isang diretso, oros yun. Pag dalawa, kopas yun. Pag tatlo, espada. Pag apat na guhit, bastos. Kaya pag halimbawa, tumaya ka ng haring oros, pag ginanon at diretso, medyo excited ka na, oros Hanggang sa manalo, combination of two cards, panalo ka to, jackpot. So may mga sinyalis, kahit yung bibigay ng signs Si Kristo, ang alam lang ni Kristo, signs of the times, pero yung oras at araw, hindi niya alam Signs of the time lang, sabi sa Matthew 24. Matthew 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon. So specific yung araw at oras na yon. Walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So, kung ganun pala, dapat tayo matakot. Sino katatakutan mo? Luke 12:5. Dadagpot ipinagpatauna ko na sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Kasi ang dami natin kinatatakutan. Takot tayo mawala ng pera. Takot tayo hindi makapagbayad ng Meralco. Takot tayo hindi makapag-tuition fee anak natin. Takot tayong manganak. Takot tayong mamatay. Ang dami natin kinatatakutan. Takot tayong mawala ng trabaho. Takot tayong mawala ng pera. Pero sabi ng Diyos, huwag niyong katakutan lahat yan. Pero dapat meron kayong katakutan na ito.
Dapat ipinapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulit sa impyerno. Tunay na sinasabi ko sa inyo, siya ang inyong katakutan. Yung pumapatay ng katawan, si Satanas lang yun, kaya niya yun. Pag pinahintulutan ng Diyos, mamatay ang katawan mo, patay ka, ang pumatay sa first death yun. Pero hindi niya kayang patayin yung kaluluwa at espiritu. Kasi siya nga, ipapatayin yung kaluluwa at espiritu niya, ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Alive. Sabi, and the false prophet and the antichrist ay inuhulog sa dagat-dagatang apoy, buhay. Alive. Malapit na rin yan eh. Konting panahon na lang mga kapatid. Ang hinihingi ng Diyos sa atin, maging matalino at tapat. Kasi kung ikaw tapat, kahit ano nangyayari sa inyo, may preaching na ako, di ba? Na hindi importante kung ano nangyayari sa iyo eh. Hindi importante yun, kahit naghihirap ka pa eh, ikaw pa rin yan, nandiyan ka pa, buhay ka pa eh. Kahit nagaganap sa iyo, puro lahat yata ng kasamaan naganap sa iyo eh. Walang problema to, matitiis mo yun. Ang tanong do, ano yung ginagawa mo ba? Naghihirap ka, pero sumusunod ka sa word of God, the best. Si ano, di ba? Yung mayaman, the rich man, and si Lazarus. Si Lazarus namatay nang namumulod lang ng ano eh, ng tapo ng mayaman ng pagkain, di ba? Buti na lang kamo, ang kinakain nila doon, tinapay, na mga walang libadura, sinasawsaw sa ani, sa margarine. Kaya yung hawakan, mumu ang tawag, nakakakain si Lazarus, no? So si Lazarus hindi nagtatrabaho eh. Nanginginain lang siya sa ilalim ng table ng rich, namatay. O di ba, sabi pa ng rich man, ang mga Abraham, baka naman pwedeng, yung idaw lang yung daliri ni Lazarus, doon sa tubig, para naman makainom ako ng tubig dito. Apoy, ano ba ang resulta ng apoy? Ngayon nga lang, hirap tayo, mahihit stroke ang tao. Sa sobrang init, di ba? Lalo doon, dagat-dagatang apoy. Tapos mayroong fuel doon, brimstone, tsaka sulfur. Forever and ever. Tapos, uod na hindi namamatay. Kung ang mga condemn, hindi ever life, when they condemn life, meron din silang kasama. May ka-fellowship sila doon, uod na hindi namamatay. Everlasting life din yung uod. Eh. Pag nauubos ka na, uuudin ka na naman. Tsaka, yung nakakita ba kayong taong hindi namamatay? Sa TV lang eh, pag nakakita ka nung naghihingalo, ang hirap na eh. Hindi mamamatay, puro hingalo lang, snatching of teeth sa impyerno eh. Puro dyan lang, hinihintay mo mamatay, hindi naman mamamatay. Ang hirap no, lagi kang bitin. Buti pa, namatay na eh. Kaysa doon sa bitin ka mamatay eh. Siguro, minsan imagine mo yung impyerno para maging masunurin ka sa Diyos. Kasi alam nyo, nakakatakot, nakakaawang mapunta sa impyerno. Na iba prayers ko, yung dating gumawa ng kasamaan sa akin sa LCJ, alam prayers ko sa kanila lagi, alam nyo kung ano? Panginoon, pagpalain mo nga sila, huwag mo silang dalhin sa impyerno. Patawarin mo yung mga kasalanan, hindi nila alam ang ginagawa. Nung araw, galit talaga ako eh. Ibinubulgar ko, na-realize ko, kung mapupunta sa impyerno, nakakaawa eh. Kaya kinakailangan, ganun din tayo na isipin natin na ang lahat, katulad ng isip ng Diyos, ang gusto ng Diyos, maligtas ang lahat eh. Kaya lang nga, meron ayon sa ginawa ng tao, parurusahan. Kahit ipag-pray mo nang ipag-pray, mapunta sa langit, ang Diyos ang hahatol eh. Mas maganda, sundin mo yung Word of God. Sabi sa 6:35. Luke 6:35. Dadagpat ibigin nyo ang inyong mga kaaway at gawan nyo sila ng mabuti. Yun yung iniibig mo sila. Ayaw mo silang mapunta ng impyerno. Ang makabutihan ginagawa mo, pinag-pray mo pa sila. At magpahiram kayo na hindi na umaasang bayaran pa. At malaki ang inyong magiging ganti. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa walang turing at masasama. Mabait ang Diyos sa mga masasama. Inibig tayo ni Kristo na tayo makasalanan pa. Kaya meron siyang utos na the greatest eh. Yung Matthew 22:37. This is the greatest commandment. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakilat pangunahing utos. At ang pangalawang katulad, na ito'y ibigin mo ang iyong kapwa, na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So lahat ng kautusan sa Biblia, kapag nasunod mo itong dalawang utos, nasunod mo na lahat.
Yung pangalawa na love thy neighbor as you love thyself, pinalitan yun. John 13:34 ang ipinalit. Kasi ang sabi, ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo, di ba? Hindi masyado sacrificial yung love na yun, parehas lang eh. Kung ano gusto mo mangyari sa'yo, yun ang gagawin mo sa kapwa mo. Pero mayroong isang utos na binago ang Diyos. Binago niya yun eh. Ginawa niyang bagong utos. Matindi yun. Ito, John 13:34. Isang bagong utos. O bago, ang sa inyo ibinibigay ko. Present progressive, ibinibigay ang bagong utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Paano ba umibig si Kristo? Inibig tayo na tayo'y makasalanan pa. Yun ang bagong utos. Pag ang sinusunod mo lang, yung dati, nasa Old Testament ka pa, dati. New Testament na eh. Ang gagawin mo na, iibigin mo yung kaaway mo, ang kapwa mo, na higit sa sarili mo. Na talagang nandun yung talagang concern mo, pinagpe-pray mo, gumagawa ka na mabuti sa kanila. Mahigit at malaki ang ganti ng Diyos sa'yo, tunay ka ng Kristiyano. Mahirap ang pagiging tunay na Kristiyano, problema, yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya magsasakripisyo. Ang buhay ng Kristiyano, punong-puno ng sakripisyo. At ang buhay ng Kristiyano naman, kapag ikaw ay tunay na nagsisisi, tunay na sumusunod, ang divine protection ng Diyos matindi sa iyo. Sabi ng 2 Chronicles 16:9. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso'y sakdal sa Kanya. Ikaw ay gumawang may kamangmangan sapagkat mula ngayon magkakaroon ng pakikidigma. So, tinitingnan daw ng Diyos yung matapat na puso. At kapag nakita niya yung matapat na puso na yun, pinalalakas niya yun. Pinatitibay niya yung tao yun dahil tapat yung puso nun eh. Talagang gustong maging Kristiyano tunay. Gusto niya sumunod sa Word of God. So, yun ang hinahanap ng Diyos sa atin eh. Yung pagbabago ng pag-iisip, pagsisisi. Pag nakita niya ang isang Kristiyano tunay na nagsisisi, ginuguardiyahan niya to, ipinipreserve. Sabi sa Psalm 31:23, He preserved the faithful. Yung matatapat na mga anak ng Diyos, ipinipreserve na yun. Hindi mamamatay yung buhay niya kukunin yun. Mamatay man, bubuhayin niya magulit. Nakapreserve na. Tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Psalm 34:7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng natatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. So kung meron mang gustong gumawa ng masama sa iyo, diba, gusto kang patayin, naiinggit sa iyo, nagagalit, sila ang mamamatay eh. Ipagsasanggalang ka ng anghel. Hindi mo nakikita pero gumagawa ang mga anghel. Kung maa-aksidente ka halimbawa, yung sasakyan mo tricycle hindi ka nakasakay, nung pala maa-aksidente ka ng oras na yon, may ibang ipapalit doon. Ganun ang Diyos eh. Katulad nung nangyari kay Abraham. Nung i-opera niya si Isaac, pinalitan ng tupa eh. Ang ipinalit na tupa doon si Kristo eh. Kaya ang naging parang scapegoat si Kristo eh. Imbis na tayo yung ipapakot po sa krus, mamamatay, si Kristo na, inangkinan niya lahat ng kasalanan. Siya na umako ng penalty. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, nalilinis tayo ng dugo ni Kristo. Pero kailangan magsumikap ka at magpagal sa kabanalan. Kasi yung nakahanapin ng Diyos sa atin, yung pagpapagal mo, pagsusumikap mo sa kabanalan. Kailangan matakot ka sa Kanya. Psalm 91:4. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak, manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. So, papalibutan ka ng Diyos, susuportahan ka, walang gagalaw sa iyo. Pag patuloy tayong sumusunod sa Diyos, sa lahat ng kalooban niya, guardyado tayo ng ministering angels, guardyado tayo ng Diyos.
Walang makakagalaw sa atin sa Diyos. Sabi niya sa sa Psalm 109 tsaka 110, yung magkasunod na biniyak. Sabi niya ang pagkailangan, basahin na natin. 109 tsaka 10. Sapagkat siya'y tatayo sa kanan na mapagkailangan upang iligtas sa kanyang nagsisihatol sa kanyang kaluluwa. So tayo yung anak ng Diyos, pupwesto si Kristo sa kanan natin. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ito naman sinabi ng Panginoong Hesus sa Ama. Umupo ka sa aking kanan. So si Kristo uupo sa kanan ng Ama. Eh yung mapagkailangan tayo, pupwesto siya sa kanan natin. Di ba napapalibutan tayo ng Ama at saka Anak? Yung Ama nasa kaliwa natin, yung nasa kanan natin si Kristo, sino gagalaw sa iyo? Sino pwedeng gumalaw sa iyo? John 10. John 10, 28-29. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama, na sa kanila'y nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa sa lahat, at hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng Ama. Sa kamay ni Kristo, hindi na tayo maaagaw. Sa kamay din ng Ama, hindi maaagaw, na pinalilibutan tayo ng Diyos. So, sino gagalaw? Ang kailangan lang, magpatuloy kang sumasampalataya at nakakasigurado tayo na walang gagalaw sa iyo at pagdating ng Panginoong Hesus, buhay tayong kukunin. I-maintain mo lang ang pananampalataya at pagsunod. Magsakripisyo ka lang lagi. Psalm 125:2. Kung paano nga mga bundok na nasa paligid ng Jerusalem, gayon ang Panginoon sa palibot ng kanyang bayan, mula sa panahong ito at magpakailanman, forever and ever. Kaya sabi niya, I will never leave you till the end of time. Doon sa mga alagad, gawin niyo silang mga alagad ko, turuan silang sumunod sa lahat ng aking pinag-uutos, and lo, I will be with you till the end of time. So, maliwanag Kailangan lang ganapin natin yung yung dapat ipaganap na Word of God o kalooban ng Diyos. At yun nga ang pagsunod sa Word of God. No matter what happened. Ang kailangan kasi paninindigan mo Panindigan mo na susundin mo Word of God. Whatever happened. Kahit ano nangyayari sa iyo, wala namang kabuluhan yun Binasa ko sa inyo sa Ecclesiastes yun 8:14 yata tayo ng Ecclesiastes, hindi ko matanda. Sabi dito sa Matthew 28, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. So, lahat ng inuutos sa New Testament, yun ang susundin natin. Yung Old Testament, hindi natin susundin yun. Wala na yun Tapos na yun Pinalitan na yun ng kautusan ni Kristo, ang kautusan ni Moses. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. To the end of time dito sa earth na to. Magmamana tayo ng lupa. Yung bagong lupa, sabi nung iba, ito daw lupa to, mamanahin nila Yung grupo sa Davao, sabi, ito daw mamanahin Ay, di kasama sila masusunog. Susunugin to Ang mamanahin natin yung bagong langit at bagong lupa na bumababa mula doon sa New Jerusalem. Palpak nga Ecclesiastes 8:14 ba yun? Tama. May walang kabuluhan na nangyayari sa lupa. Ito daw nagaganap na to, walang kabuluhan nagaganap sa lupa. May mga matuwid na tao. Ang matuwid na tao, Kristiyano. Yung nilinis ng dugo ni Kristo, yun ang matuwid na tao na kinapangyayarihan ng ayon sa gawa ng masama. So, ang nangyayari sa'yo, yung dapat hindi mangyari, masama pa rin. Sunod ka ng sunod sa Diyos, nagsasakripisyo ka, nagpapagal ka, ang mga nagaganap sa'yo, katulad na naganap pa rin kay Job. Napakabuti ni Job Napakabanal ni Job. Lahat ng ulila, lahat ng balos, tinutulungan niya.
Nagpipreach pa siya sa mga tao, nangangaral siya. Tapos patay lahat ng anak niya, ubos kayamanan, may sakit pa. Mula ulo hanggang paa. O, napakabuting tao, ay bakit gano'n na masama nagaganap? Eh bakit tayo matuwid, ganito pa rin? Eh walang kabuluhan nga daw yun. Ang may kabuluhan lang, yung sundin mo yung kalooban ng Diyos. Muli, may masamang tao na pinapangyayarihan ng ayon sa gawa ng matuwid, akin sinasabi na ito man ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Ecclesiastes 7:15. Lahat ng ito'y nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan. May matuwid na namamatay sa kanyang katuwiran at may masama na humahaba ang buhay sa kanyang masasamang gawa. Nakikita mo, masamang tao, ang haba pa ng buhay. Ang ganda pa na nangyayari. Bakit? Eh, pupunta sa infierno yun eh. Forever and ever. Eh, ikaw sa langit ka. Ano talo dun? Siya yung talo. Eh, dito sa lupa, pansamantala lang yan. Eh, di masagana ka sa lupa. Mayaman ka, dami mong pera. Lahat nagagawa mo. Eh, pagkatapos nun, haharap ka sa Diyos eh. Eh, hahatulan ka sa infierno. Ano pa? Napala mo. Di ba? Mas maganda na yung ikaw ay naghihirap sa lupa, nagpagal sa langit ka. Eh, forever and ever rin eh. Madalas ko nga sabihin sa kanila kapag ganito kainit, grabe init, ano? Umabot ng sobra pa, may lagnat yung paligid natin, 41. Nagdideliryo na eh. Ang init-init. Pero sa impyerno, wala yan. Wala yan. Kung ilan mo, thousand Celsius, degrees Celsius yung nandun. Tapos forever and ever, may nakakabuisit pa, kakagat-kagat yung uhod sa'yo. Habang sinisilabang ka, inuuhod ka pa, papayag ka ba nun? Hindi ka papayag, di ba? So ano gagawin mo? Manampalataya ka, sumunod ka sa Diyos. Siguraduhin mo kaligtasan mo. At ang kasiguraduhan ng kaligtasan, pananatili sa Ebanghelyo. Basahin natin itong 1 Corinthians 15. Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. So, ang ginamit ng Diyos na panligtas, ang gospel o Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Eh, nananatili ka, sumusunod ka doon sa lahat na nagagawin. Hindi mo iniintindi nangyayari sa iyo. Ang iniintindi mo, susundin ko yung Word of God. Yun ang iniintindi mo. Kung matayagan yung iingatan ng salitang ipinangaral ko, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. So, para magkaroon ng kabuluhan, i-dedicate mo talaga sa Diyos ang buhay mo. Commit yourself to God. Fully committed. Deuteronomy 6:5. Kasi ang magkukumit ng sarili mo, ikaw eh. Hindi naman yung iba eh. Kahit anong udyok sa'yo ng iba eh, hindi naman eh. Ang mag-uudyok sa'yo, Espiritu Santo eh. Ang magliligtas sa'yo, ang Diyos, hindi naman tao eh. Kaya nga kapag ikaw nauudyo ka ng Espiritu, natatandaan niyo yung sabi ni Maria kay Jesus Christ. Sabi ni Maria, anak, ubos na yung alak. Wala na silang alak. Ano sagot ni Jesus? Hindi ko pa panahon. Dito mahilig si Maria. O maya-maya, yun na yung panahon niya. Lagyan niyo ng tubig yung banga. So, wag mong pangunahan, may panahon nga eh. Pero pag yung panahon na yun, dumarating na sa'yo, inuudyukan ka na ng Diyos. Magpakalinis ka na, magpakabanal ka na. Siguraduhin mo sumunod. Kasi baka mahuli ang lahat. Baka abutin ka nung, Ark of Palmyra, tsaka Ark of Triumph. Sa New York at sa London, nakatayo na yun. Baal worship yun. Gateway to hell yun. Yung lugar na yun. Nakatayo na lahat yun. Tapos, gagawa na ng third temple ni Solomon. Magkakaroon ng Trislam. Christian and Islam. Ang sabi ni Tony Blair, itong nalalabing buhay ko, tatalaga ko na para dito, magkaroon ng world peace and love, goodwill to all men. Yun ang pananaw nila eh. Yun yung one word government eh. Yun yung si Nimrod eh. Ang gusto kasi ni Nimrod, magkaroon lang ng isang bansa, huwag mag-iwa-iwala eh. Aabutin na yung langit, magkaisa tayo. Nagtayo yun. At sinasabi ng mga scholar, yung dulo ng pyramid pala, capstone. Katulad ng pyramid sa katulad ng mga obelisk. Sa Italy, sa Rome, may obelisk doon. Sa White House, may obelisk din doon. Sa Egypt, yung needle of Cleopatra kung tawagin. Yun ang mga saints eh. Ang dulo pala nun, silver eh.
Kaya pag tinamaan ng araw, nagre-reflect pala yun sa lupa. Maliwanag na maliwanag ang tama. At yun ang ginagamit nilang signs. Yun yung Eye of Horus. Yung asawa ni Nimrod na si Semiramis ba yun? Semiramis. Sinasabi ni Semiramis, yung asawa niya si Nimrod, incarnation ng anak niya, na si Horus. Kung tawagin naman sa IC, si Horus. At pinagputol-putol ni ano yun? Pinagputol-putol ni Semiramis ang katawan ni Nimrod, ipinamahagi ko siya. At ginawa din niya sa huling araw na ito ngayon. Naglalabas na sila ng mga iba't ibang worship. Isa na dun sa New York, isa na sa London. Baal worship yun eh. Ang worship ni Nimrod, si Baal eh. Sanra, o yung pag-worship sa araw. Sanra. Yun ang pag-worship ng Egypt. Sanra. Ang wino-worship nila eh, araw, bituin, at saka mga buwan. Kaya yung sign nun that is yung parang gano'n ng buwan, tsaka isang star, yun ang sign ng mga Diyos ng araw eh. Mahabang talakayan din to, pero iisa eh. Itong si Osiris, si Isis, at saka si Horus, iisa din yan. At ginawa nila ng mga Romans yan eh. Ang ipinalit ni Osiris, si Virgin Mary, si Horus yung anak. Ganun, the same banana lahat yan. Pinalitan lang yung paganism nung araw, pumasok sa Katoliko yun. Yun pa rin, the same banana din lahat yun. At yung makikita mo doon, ang pinalitan nila, sina Zeus, sina Jupiter, ang ipinalit, sina St. Peter, sina St. John, sina St. Nathaniel. The same banana din lahat, puro idol worshippers. Pero tatapusin na ng Diyos lahat yan eh. Kasi lahat na nang nagaganap, inihahanda ni Tani, kasi mag-ahari na siyang Antichrist eh. Malapit na maghari ang Antichrist, pero bago siya maghari dito, before that great Third World War, baksakan ng atomic bomb, at si Putin nga ang mananalo dyan eh. Kasi destabilize lahat ng electric circuit eh. Hindi mo magagamit yung defense mo, hindi gagana computer mo pag bumaksa yung EMP, yung electromagnetic pulse kung tawagin. Lahat ng may pulse, depektado. Lahat ng dinadaluyan ng kuryente, hindi tatakbo. Blackout yun, total blackout sa buong syudad eh. Paano gagana yung gamit mo? Kahit electric pan mo, hindi tatakbo eh. O paano ka makakagante? Eh yung mga kakampi ngayon ng Russia, si Syria, North Korea, China, yan ang lulusob eh, sa Jerusalem. Doon sa tinatawag na labanan ng mga saints eh. Yan ang lulusob, yan ang papatayin ng Panginoong Yesus ng kanyang salita. Patay lahat yan. Lulusobin ng Jerusalem. Kasi ngayon, kakawawain ng Jerusalem. Kasi yung tunay na Hudyo ngayon, kawawang-kawawa. Yung Zionist movement na tinatawag na ngayon, yung tinatawag na Star of David, hindi yan ang tunay na Israel. Rothschild yan eh. Conspiracy lang lahat yan. Yung tunay na Israel ngayon ang kawawang-kawawa. At yun ang ililigtas ng Diyos dun. Pagdating ng Panginoong Yesus, ililigtas yun eh. Yun ang ra-rapture rin eh. Eh malapit, pero before that, tayo muna. At nakahanda ng lahat ng mga sinyales. Ang hinahanda ng Diyos na sa atin, yung tunay na pagsisisi, tunay na pagsunod, tunay na pananampalataya. Amen.